Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Dingo. Tito Makoy, paborito ko sa lahat na kwentong in-upload mo ay yung Ang Lihim ni Kuya Andoy. Kasi nakaka-relate ako na sa kaparehong sitwasyon ako. Iba nga lang talaga ang kinahinatnan kasi ngayon masaya ako sa aking buhay may pamilya at ang aking kabaro na meron kaming lihim na ugnayan. Pareho kami may pamilya. Early 2000 nakapasok ako sa serbisyo bilang pulis. Tito Makoy, hindi ko pinangarap noon ang maging pulis. Subalit dahil nga sa limitadong pagkakataon, upang makahanap ng trabaho, yung lifetime na trabaho, permanente, natukso talaga akong makipagsapalarang pumasok sa serbisyo bilang isang pulis. Total kasi, Tito Makoy, kung physical belt ang pag-uusapan natin, matangkad din naman ako ng kaunti, 5'10" ang height ko, at ang katawan ko naman toned kasi nung college pa lang ako nag-workout na ako sa gym. Kaya naman pinalad akong makapasok pagkatapos ng mga pagsubok na ibinigay at pinagdaanan namin at yung napakahirap na training talaga. Maswerte akong naging isang ganap na pulis. Sa serbisyo, Tito Makoy, dito nagtagpo ang landas namin ni Panther. Kagaya ko siya, bagitong pulis din noon. Ang pagiging pareho namin bagito sa serbisyo ay nagsilbing tulay kaya nagkapalagayang loob kaming dalawa. Si Panther kagaya ko, matangkad din, magandang lalaki rin at maganda ang pangangatawan nito. Di hamak na mas maganda ang pangangatawan niya kaysa sa katawan ko, Tito Makoy. Tito Makoy, makalipas ang medyo mahaba-habang panahon na hindi namin pag-i-exercise sa gym, mula nang makapasok kami sa serbisyo bilang isang ganap na pulis, nagkasundo kaming dalawa na muling magwo-workout. Kaya muli kaming bumalik sa gym, Tito Makoy, nagwo-workout kaming dalawa. Kadalasan ito tuwing gabi na ang sumunod na araw ay pareho kami off duty. Pagkatapos ng workout namin, minsan pumapasok kami sa steam room ng sauna bago mag-shower. Alam niyo po, madalas kaming dalawa lang ang nasa loob kasi palaging late kami kung dumating sa gym. Nag-alisa na ang iba pang mga nag-i-exercise. Madalas kami ang naiiwan ni Panther. Itong si Panther, Tito Makoy, ganap talagang mas maganda ang kanyang katawan kisa sa katawan ko. Kaya naman talagang hindi ko maiwasang matuksong tumingin sa kanya. Ngunit tumitingin ako, Tito Makoy. Hindi ko itinatagong nakatingin ako sa kanya. Kadalasan, pinupuri ko ang kagandahan ng hubog ng kanyang katawan. Sa madalas na magkasama kaming dalawa ni Panther, Tito Makoy, alam niyo po, nitong huli, napansin ko sa sarili ko na tila nahuhulog ang loob ko sa kanya. Iba ang nararamdaman ko. Ngunit pilit ko itong isinasantabi at iwinawaglit kasi alam niyo na po, pareho kami pulis, kaibigan ko itong si Panther. Kaya sa tingin ko kabaliwan ang nararamdaman ko kung anumang nararamdaman kong iyon. Ako nga pala, Tito Makoy, noong college ako, isa ako sa mga local models na maituturing dito sa lalawigan namin. Nagmomodelo ako ng mga damit na dinisenyo ng mga local designers. Yun nga lang, Tito Makoy, ang mahirap kasi walang datong ang mga local models. Hindi kagaya ng mga modelong tanyag, yung mga national models talagang nagiging hanap buhay nila yan. Alam niyo po, sa karanasan namin bilang mga small-time local models, kadalasan pinapakain lang kami sa mga resto pagkatapos ng show. At minsan naman, meron ding token na ibinibigay sa amin. Kung minsan yung damit na aming isinuot, ibinibigay na yan sa amin ng designer. Ewan ko lang po sa ibang mga local models kung pareho ang sitwasyon namin, kung pareho sa aking karanasan. Kasi alam naman natin na ang mga local designers sa probinsya, mga small-time designers lang naman at nangangailangan nga talaga sila ng suporta. Kaya lang, alam nyo na po, sa pagiging local models, hindi ka magtataka rin na kadalasan sa amin may mga benefactors. Yung mga benefactors ang nagbibigay sa amin ng aming luho. Kaya alam nyo na po, mayroon akong karanasan sa kapwa lalaki at sa ladlad. Minsan nga, Tito Makoy,
kapwa ko pa modelo ang nakapareha ko. Kaya lang yung sa aming dalawa ng kapwa ko modelo, wala lang yun. Yung bigla na lang talagang naganap sa amin, pagkatapos lumipas lang iyon. Ngayon Tito Makoy, sa aking karanasan at sa background ng buhay ko, siguro po hindi ka magtataka kung aaminin ko sa iyong minsan nagbubukas ako sa X, yung dating Twitter. Nanonood ako ng mga video ng mga adult male accounts. Ang bagay na ito Tito Makoy, lingid sa kaalaman ni Panther. Lingid sa kanya ang buhay ko noon kasi nahihiya naman akong ikwento sa kanya. Hindi naman siya nagtatanong at baka kung anong isipin nito sa akin. Ngunit isang gabi Tito Makoy, pagkatapos naming mag-workout, may nabuti ni Panther na makitambay muna sa bahay. Pagdating namin sa aking inuupahang bahay, naglabas ako ng sunmig light, nagkikwentuhan kaming dalawa. Pumasok sa CR itong si Panther kasi nakaramdam siya ng pag-iihi. Iniwan niya sa center table ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang saglit, tumunog ang kanyang cellphone sa notification na dumating. Tito Makoy, alam niyo po nagulat ako kasi yung notification galing din sa Twitter. Yung account na pina-follow niya at sa tingin ko Tito Makoy, pareho kaming dalawang pinapanood sa Twitter. Kasi nakita ko sa notification, nakahubo ang thumbnail ng isang lalaki. Yung larawang thumbnail ng uploaded video. Maliwanag na nakikita ko sa kanyang cellphone. Hinayaan ko lang ito Tito Makoy hanggang sa mawala ang notification. Subalit, siguro itong si Panther, nagbabrowse siya sa Twitter. Ang nasa window ng cellphone screen ay ang larawan ng isang lalaking nakahubo. Di niya ito inexit. Blinak out niya lang ang screen, subalit hindi niya inexit ang window iyon. Kaya ayun Tito Makoy, lantad na lantad ang larawan sa window screen ng cellphone pagkatapos na mawala yung notification. Hanggang sa bumalik itong si Panther sa sala. Alam niyo po, kitang-kita kong nagulantang siya. Kasi booking ko ngayon ang kanyang sekreto. Nakita ko mismo Tito Makoy ang facial expression niya na napahiya siya. Hindi lang ako umimik Tito Makoy. Tahimik muna ako. Subalit Tito Makoy, pangit naman sa tingin ko kung hahayaan ko siya sa ganoong kondisyon na hindi siya komportable dahil sa pagkakabuking kong iyon sa kanyang cellphone. Kaya ako na mismo ang nagsalita. Okay lang yun, Bok. Huwag kang mag-alala. Alam mo, nung college ako, karanasan ko rin yan. Kaya hindi ito makakalabas. Sa ating dalawa lang ito. Iyan Tito Makoy ang paniniguro ko sa kanya pagkatapos kong maikwento ang buhay ko noong college pa lang ako. Saka lang siya napakali Tito Makoy. Ngunit sa tingin ko napahiya nga siya at nabigla sa nangyari. Kaya, Bok, hard drink kaya ang inumin natin. Ito ang kanyang wika sa akin. Kaya Tito Makoy, lumabas kami, bumili kaming dalawa ng MP Light. Ito na ang ininom namin. Tito Makoy, ang tawagan nga pala naming dalawa ni Panther ay Bok. Ngayon dahil hard drinks na ang aming iniinom, nalasing kaming dalawa at hating gabi na, hindi ko na siya pinauwi noong gabi. Total kasi Tito Makoy, wala naman kaming duty kinabukasan kaya sa bahay ko na siya pinatulog. Sa aming pagtulog, magkatabi kami at aaminin ko rin siya Tito Makoy. Sa pagkakataong ito, gusto kong subukin itong si Panther kung ano ba talaga ang natuklasan ko sa kanya. Ngunit Tito Makoy, sa aking panunubok sa kanya, hindi ako gumagawa ng hakbang. Kasi ayoko namang ma-offend itong kaibigan ko. Baka isipin niya na sinasamantala ko kaagad ang pagkakataon na natuklasan ko ang kanyang lihim. Kaya lang Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, yumakap sa akin itong si Panther at humalik pa Tito Makoy. At alam nyo na po, dahil siya ang naunang gumawa ng hakbang, pangit naman siguro kung hindi ko ito sasabayan. Lalong hindi siya magiging komportable. Kaya Tito Makoy, sinabayan ko siya. Liban pa kasi dyan, sinabi ko na sa iyo na meron akong kakaibang damdaming nararamdaman
kay Panther sa araw-araw at sa mga dumaraan na araw na aming pagsasama. At alam niyo po, noong sinabayan ko siya, tuluyan na nga talagang hindi nag-alangan itong si Panther. Ginawa na niya ang gusto niyang gawin. Dito ko natuklasan, Tito Makoy, na pareho nga kami merong karanasan kasi alam na alam niya kung ano ang gagawin. Kaya nung oras na iyon, kapwa kami naging masayang tinapos at naitawid namin ang matamis na tagpo naming dalawa. Pareho kami, Tito Makoy, walang pag-aalangan at ibinigay namin ng todo ang gusto naming ibigay sa bawat isa. At alam mo, Tito Makoy, yung nangyari sa amin noong gabing iyon, ito ang naging dahilan para ganap kaming maging malapit sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang mga araw, naging regular na at normal na gawain namin ni Panther ang pagsasaya namin sa pribadong sandali, sa pribadong lugar na kaming dalawa lang. Hindi rin namin may pagkakaila na kung ang pagiging magkaibigan ang pag-uusapan, talagang ang pag-usbong ng aming pagkakaibigan ay hindi lang basta-basta. Ramdam ko at nakikita kong pareho kami talagang may pagmamahal sa isa't isa at may pagmamalasakit. Ang kakaibang pagiging malapit namin sa isa't isa ay hindi naman ito pinagtatakhan ng aming mga kasamahan sa trabaho. Kasi Tito Makoy, sa umpisa pa lang, alam na nila na magkaibigan kaming dalawa ni Panther. Sa tagal ng aming samahan ni Panther, Tito Makoy, naikwento niya at nalaman kong halos pala pareho lang kaming karanasan noong college kaming dalawa. Ang pagkakaiba nga lang ay naging modelo ako, si Panther ay hindi. Ngunit meron rin pala siyang mga naging benefactors noong panahon na iyon. At alam niyo po, Tito Makoy, sa panahong ito na meron kaming lihim na ugnayan ni Panther, pareho kami may mga syota. Pareho kami masaya sa aming relasyon sa aming mga girlfriend. At hanggang nga dumating ang panahon na pareho kami nagdesisyong lumagay sa tahimik. Nagpakasal ako at nagpakasal din itong si Panther. Ngunit kasunod ng pagpapakasal namin pareho ay hindi talaga namin tinalikuran ang aming ugnayan. Pilit naming nagagawa ng paraan at ginagawa ng paraan at pilit talaga kaming gumagawa para magkasarilinan kaming dalawa paminsan-minsan. Minsan nga, Tito Makoy, dumadayo pa kami sa kabilang lalawigan at sa malalayong lugar na walang makakakilala at walang nakakakilala sa amin. Dito namin muling nagagawa ang gusto namin gawin para sa aming dalawa. Kung alibay, Tito Makoy, ang pag-uusapan para magawa namin ito, alam nyo po, marami lang na dahilan na pwedeng sabihin sa mga asawa namin. Kaya nagagawa namin ang paminsan-minsan magkaroon ng mga nakaw na sandali. Sa tingin ko nga, Tito Makoy, totoo ang nararamdaman namin sa bawat isa kasi magpahanggang ngayon, pareho na lumalaki ang mga anak namin. Ngunit napapanatili namin ni Panther ang aming lihim na gawain sa aming lihim na ugnayan. Bagaman, Tito Makoy, aaminin ko sa iyo na kapwa kami merong pangamba. Ang pangamba, Tito Makoy, na lumabas ang aming lihim ay, alam mo na, ang trabaho namin, Tito Makoy, siguro hindi ko na kinakailangan pang ipaliwanag kung ano-anong mga bagay-bagay sa pagiging pulis o sundalo. Basta mahirap talaga kung malalantad ang aming lihim. Tito Makoy, sa sitwasyon naming ito, pareho kami pulis, pareho padre de pamilya, pareho matatapang, pareho matikas. Marahil sasabihin ng iba na ano ba ang nangyayari sa amin at ano ba ang ginagawa namin. Pareho kami naturingan pang pulis. Kaya lang, Tito Makoy, ang maisasagot ko lang dyan, oo, pulisman kami o kaya sundalo. Ang pakiramdam namin ay walang pinag-iba sa pakiramdam ng bawat isa sa atin. Tao lang kami na may damdamin, umiibig at marunong umibig. Alam niyo po, matagal nang naririnig natin ang mga bulong-bulungan na sa hanay ng pulisya at kasundaluhan, meron talagang mga nasa hanay nito ang nagtatago ng kanilang totoong pagkatao. Masasabi ko, Tito Makoy, na totoo yan dahil nga sa sitwasyon namin. Alam mo, Tito Makoy, tuwing napag-uusapan ang bagay na iyan,
Hindi ko talaga maipagkakailang, natatakot din kami sa maaaring backlash na maranasan namin dahil sa aming katayuan ni Panther. Subalit Tito Makoy, kaya kong sabihin sa iyo na ang pagkakaroon ng damdamin sa kapwa lalaki, sa kaparehong kasarian, sa kasamahan sa trabaho, sa kapareho pulis o kaya sundalo, kagaya namin ni Panther, hindi ito dapat maging basihan para questionin ang aming kakayahan sa pagtupad ng aming tungkuling sinumpaan, yung pagbibigay ng proteksyon sa mga tao. Hindi rin ito dapat maging basihan sa aming kakayahan na sa pagtupad ng aming tungkulin, kaya naming isuong sa panganib ang aming sariling buhay. Sa ngalan Tito Makoy ng sinumpaang tungkulin namin, buong tapat at tapang naming pinapanindigan ang aming responsibilidad sa bayan at sa mamamayan. Ang wala lang sa aming katapangan Tito Makoy ay yung tapang na ihayag ang aming pakiramdam, ang aming damdamin sa kapwa lalaki. Sa bagay na ito Tito Makoy, aminado akong duwag kami pagdating dyan kasi hindi nga namin kayang aminin at ilantad ang aming pagkatao at ang aming damdamin. At sa ngayon Tito Makoy, sabi ko na nga po, lumalaki na rin ang aming mga anak. Kapwa kami masaya ni Panther sa aming buhay may pamilya. Ngunit nagpapatuloy ang aming lihim na ugnayan. Kung wawakasan at ganap ng tutuldukan namin ang ugnayang ito, pareho namin hindi alam ni Panther. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po basahin nyo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Ang isa sa mga masugid na nakikinig sa iyo, Dingo. Maraming salamat Dingo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako doon sa sinabi mo na ang pakiramdam mo, ang pagkakaroon mo ng damdamin sa kapwa lalaki, hindi lang ikaw, ay hindi dapat maging basihan para questionin na ang inyong pagiging matapang, ang inyong katapatan at katapangan sa serbisyo bilang isang pulis. Yun nga lang, tama ka rin doon sa sinasabi mo na nakakatakot talaga ang backlash na maaaring maranasan nyo kung sakaling lumabas ang katotohanan ang tungkol sa inyong lihim na ugnayan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, dadalawa lang ang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, yung si Cesar at ang basketball team. Shoutout sa ating kapatid na nasa South Korea, si Joffer. Maraming salamat sa iyo, Joffer. At shout out din sa ating kapatid na si Felipe Gorospe na nasa Italy. Ito nga palang si Ipe, kasama na ito sa Team B na hinahanapan natin ng forever. Ngunit meron siyang pamantayan sa kanyang hinahanap na forever. Ang sabi niya dito, ang hinahanap ko po palang forever ay kahit na magsasaka o kahit na nakatira sa barangay, basta hindi halatang girl. Moreno at may bigote at merong muscles. Yan ang kanyang pamantayan. Yan ang hinahanap ni Felipe Gorospe. Kaya kung meron kayo ng mga ganyang katangian, ito si Ipe Gorospe, naghahanap ng forever. Sa atin namang kasamahan sa Dubai, si Adon Vlogs. Adon, shout out sa iyo at maraming salamat. Yun po, tatatlo lang ang nagpapa-shout out sa atin doon sa sinusundang upload. Ngayon sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakikinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap sila ng forever. Ang ibig sabihin niyan, tutuhanang relasyon, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever at tutuhanan ang hinahanap nyo, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra, at si Alvin Santiago. Ganoon din si Rodney Kerubin, JP Chulipa, Filmer Borromeo, at ito nga si Felipe Gorospe at si Josel Tabuena. Yan po, kung naghanap kayo ng forever sa muli, pwede nyo silang kontakin. Sa mga nais na magpa-shoutout sa muli po, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko kaagad ang inyong pagpapa-shoutout
at ma-shout out ko kayo. Doon naman sa mga nais na magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, ang aking taos-pusong pasasalamat talaga sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating kwentuhan. Ingat kayo, mabuhay kayo, at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.